Apil sa fire drills aron makat-on sa mga fire exit ug mga plano sa pagbakwit. Pagtuon unsaon paggamit og fire extinguisher. Siguruha nga ang matag miyembro sa pamilya adunay go bag kung adunay sunog o katalagman. I-save ang mga numero sa emergency hotline sa inyong mga cellphone. Nag-uban kami sa paglikay sa sunog, pag-amping. Kini nga pahinumdom gidala kanimo gikan sa 1116 DXAS, your community radio. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Natatakot ako sa malakas na ulog at kidlat. Tsaka baka magbaha dahil sa malakas na ulan. Huwag kang matakot, Apo. Napagandaan natin ang bagyo. Napaayos natin ang bubong, kaya hindi liliparin at wala lang tulo ng tubig. Na-charge ko na din po ang mga cellphone, mga flashlight at may extra battery na po. Meron na din tayong mga gamot kung sakaling may magkasakit. Pati may extra na din akong maintenance medicines. Lola, meron na din po tayong mga delata ng pagkain at inumin tubig. Very good, Apo. Yun emergency bag natin. Naka-ready na dyan para alam natin kung saan kukunin. Opo, Lola. Ready na. Makikinig din tayo sa mga balita at paalala ng barangay para alam natin ang ating gagawin. Siyempre, makikinig tayo sa 1116 DXAS, your community radio. Tama. Lilipas din ang bagyo. Kaya huwag kang matakot. Dahil kahit anong bagyo ang dadaan, sigurado tayong kasama natin ang ating Panginoon. Halika, Apo, mag-pray tayo na maging safe lang ang lahat ngayong panahon ng bagyo. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng alas 6 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Isang mapagpalang Lunes ng umaga sa inyo pong lahat, mga mahal kong ka-HNP. At ngayon ay muli tayong nagsasama-sama sa presensya ng ating Diyos. Habang tayo ngayon ay humaharap na naman sa isang bagong umaga. Kumusta po ang panahon sa ating mga lugar? Sumisikat po ba ang araw? At
sana ay nasa mabuti lamang kayong kalagayan. Habang kayo naman ay humihigop na ng mainit na kape, narito po tayo muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. At syempre nagagalak akong makasama sa umagang ito si Marites Legaspi. Magandang araw sa iyo. Maligayang pakikinig kay Isabel, Nanay Isabel Hugilon at sa buong pamilya. Magandang araw at kay Pastora Cristina Sige sa buong pamilya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig kay Digna Bayot at kay Nanay Baby Adriano, kay Agnes Bonyog, at Lipata sa buong pamilya, kay Evelyn Negrito, kay Elsa Sinon, si Tideng Mangundayaw, yan, maligayang pakikinig po kay Kuya Ador Malapitan, salamat po sa Diyos, at kay Mel's Queen, salamat po sa inyong patuloy na pagtutok ngayong umaga, at sa lahat ng ating mga kasama ngayong araw na ito. Kumusta po ang inyong pagtulog sa buong magdamag? Marahil ang iba po sa inyo ay nakatulog ng mahimbing. Habang ang iba naman ay may bitbit pang bigat mula kahapon o sa mga nakalipas na araw. Pero heto ang magandang balita. Humihinga ka pa rin, di ba? Nakadilat ang iyong mga mata. Binibigyan ka uli ng Panginoon ng blank page, kumbaga pag magsusulat ng bagong kwento sa buhay natin. Huwag po natin kalimutan, mga ka-HNP, na sa kabila ng anumang pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, laging tandaan, every gising is a blessing. Tayo po ay narito na sa huling bahagi ng ating journey sa The Foundation of Hope series. No? Ngayong umaga, ang ating tema ay New Every Morning, bago tuwing umaga. At ang ating pagbubulay-bulayan ngayon ay hango po sa Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. Yeah. Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Sabi po dito, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi natatapos ang kanyang awa. Ang mga ito ay laging bago tuwing umaga. Dakila ang kanyang katapatan. Mga ka-HNP, may isang kwento po tungkol sa isang matandang taga-igib ng tubig na may dalawang malaking banga. Hayaan yung simulan ko ang ating pagbubulay sa kwentong ito. Dalawang malaking banga ang dinadala ng matandang taga-igib ng tubig. Ang isa ay perpekto, makinis, walang bitak, walang biyak. Ngunit ang isa naman ay may bitak. No? Araw-araw pagdating niya sa bahay ng kanyang amo kung saan siya nag-iigib ng tubig, ang banga na may bitak ay kalahati na lamang ang laman dahil tumatagas ang tubig sa daan. Sa loob ng 2 taon, laging humihingi ng paumanhin yung nabitak na banga sa matandang taga-igib. Sabi niya, nahihiya po ako dahil sa aking depekto, nababawasan ang iyong pinaghihirapan. Ngunit ngumiti ang matanda at sinabi, napansin mo ba na sa gilid ng daan kung saan ka dumadaan, may mga naggagandahang bulaklak? Iyon ay dahil alam kong may bitak ka. Nagtanim ako ng mga buto sa panig mo at araw-araw mo silang dinidiligan habang tayo ay naglalakad. Kung wala ang iyong past failure o depekto o bitak, wala ang mga bulaklak na ito na nagbibigay kulay sa ating paligid.
Ganyan din ang ating Panginoon, mga ka-HNP. Ang ating mga bitak at pagkakamali kahapon ay hindi po hadlang para gumawa siya ng maganda sa atin ngayon. Ganyan ang Diyos natin. At dito nga sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, nabasa po natin na ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi, ibig sabihin, hindi kailanman nagmamaliw. Ang kanyang kahabagan o awa ay hindi natatapos. Sila ay bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Makinig po kayo mabuti ka HNP. Your past failures do not have a claim on your tomorrow. Tandaan niyo po yan. Ang awa ng Diyos ay hindi po expired na biyaya kahapon. Ito ay freshly baked, kumbaga sa tinapay para sa araw na ito. Fresh. Talagang ngayon lamang, no, mainit pa. Kasing init ng pandesal. Kung halimbawang nadapa ka kahapon, halimbawang nagkulang ka bilang isang magulang sa iyong anak, o kung minsan naman yung mga anak natin nagkukulang din, no, sa kanilang mga magulang. Halimbawang ikaw ay nagkukulang din bilang isang mananampalataya ng Panginoong Hesus, no? Kasi hindi naman laging 100%, no, tayo ay masunurin. Katulad nga ng tinatanong ko sa inyo, kung kayo ay tatanungin, sino ang mas marunong? Ikaw o ang Diyos? Siyempre, mabilis tayong sasagot. Ang Diyos, siyempre, siya ang pinakamarunong sa lahat. Ang tanong, pangalawa, kung sino ang laging nasusunod? Kung siya ang pinakamarunong sa lahat, sino laging nasusunod sa buhay mo? Siyempre, dyan mag-iiba na yung sagot natin. Dahil kung minsan, tayo pa rin yung magaling, di ba? Tayo pa rin ang nasusunod at kung ano yung diskarte natin, yun yung ating ginagawa. Kaya hindi 100% talaga tayo yung nagiging masunurin. Well, kung tayo man ay nadadapa, hindi naman tinitingnan ng Diyos ang pagbagsak natin. Sa totoo lang, hindi niya binibilang yan. Ang binibilang niya ay ang iyong pagbangon. Sa tuwing madadapa ka, babangon ka. Di po ba kapag may mga anak tayo na nadapa, di ba, hindi mo naman hakayaan nakadapa yan eh. Bangon, tutulungan upang tumayo. Yun ang mas mahalaga sa ating Diyos. Hope for the future starts with the mercy provided today. Ngayon mismo, sa umagang ito, tanggapin mo yung kapatawaran ng Diyos ngayong umaga at simulan mo ng humakbang ng may pagpapakumbaba. Napakagandang larawan po ito na bago po tayo lumabas ngayong araw na ito, ano man ang gagawin natin bago tayo sumabak sa traffic o sa mga gawaing bahay, well, maganda siguro bitawan mo muna yung guilt o yung panunumbat sa sarili mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos at higit sa lahat, syempre, patawarin mo rin ang iyong sarili. Kung minsan, yun ang pinakamahirap. Pinatawad ka na ng Diyos pero hindi mo pa rin malimutan yung ginawa mo para ka pa rin nakakaramdam ng condemnation. Ayaw mong palayain yung sarili mo dyan. Mahal ka ng Diyos. Ano man ang nagawa mong pagkakamali, pinapatawad ka pa rin ng Diyos. Kung lalapit ka sa Kanya, hihingi ka ng tawad, pagsisisihan mo ito, ang Diyos ay laging tapat. At walang anumang uri ng kasalanan na pwede mong gawin na mapipigilan ang Diyos sa Kanyang katapatan. Tandaan niyo po yun. Higit sa lahat, patawarin mo na yung sarili mo. Dahil meron tayong Diyos na nananatiling tapat sa atin. Simulan mo ang araw na merong ngiti, no? Dahil ang Diyos ay hindi pa naman tapos sa buhay mo. Kung meron pa mang inaayos ang Diyos sa iyo ngayon, sige lang. Hayaan mo lang siyang ayusin niya o ayusin niya ang buhay mo. Yun.
Hayaan mo siyang patuloy na kumilos sa iyo araw-araw. Sa paggising mo pa lang, pasalamatan mo siya dahil merong buhay, merong lakas. At binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na ayusin ang lahat ng mga ginawa mo o kaya ay yung mga nakikita mong pagkakamali, nagawa mo. Pwede pa niyang bigyan ka ng pagkakataon. At kung ano man yung sinasabi nating pagkakabasag, no, na nakikita mo sa iyong sarili, pwedeng gumawa ang Diyos ng magandang pangyayari mula dyan sa iyong pagkakadapa o pagkakabiyak o bitak o pagkakabroke or ano man yung nakikita mong pagkasira. Pwede siyang gumawa ng bago dahil hindi nga natatapos ang pagmamahal ng Diyos. Ang awa niya walang katapusan, laging sariwa, laging bago tuwing umaga. Sana pag bumibili ka ng pandesal, no, maalala mo na yung pagmamahal sa iyo ng Diyos, kasing init ng pandesal. Yung kanyang awa ay walang katapusan, laging sariwa, laging bago tuwing umaga. At talagang alalahanin mong napakadakila ng katapatan ng Diyos dahil kahit tayo kung minsan hindi nagiging tapat, nananatiling tapat pa rin ang Diyos sa atin. At hindi kanya kalilimutan. Tandaan niyo po, mga ka-HNP, bagong araw, bagong pag-asa. Ako pong muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalalang sa hardin ng panalangin, bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok, ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok, ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang simula ngayon at
Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito pa rin sa himpilang DXAS Radyo Komunidad ng FEBC Philippines. Ang inyong mga kahilingan ay dinadala po natin sa presensya ng Diyos. Tayo po ay magkaisa sa panalangin. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang lumikha ng langit at ng lupa. At ngayon ay lumalapit kami sa iyong banal na harapan. Ngayong umaga o bagong umaga, itinataas po namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay, at ang buong bansang Pilipinas sa iyong mapagpalang mga kamay. Panginoon, sinasabi ng iyong salita sa awit 139:23, "Iyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso." Kaya naman, una po sa lahat, idinadalangin namin ang puso ng pagsisisi para sa aming mga pinuno sa aming bansa. Marami po sa kanila ang gumagawa ng mga desisyong dala ng pansariling interes lamang, pagmamataas at ambisyon na pumipinsala po sa aming bayan. Nawa po ay hawakan mo ang kanilang mga puso. Naway magkaroon sila ng tapat na pagsisiyasat sa kanilang sarili, makaramdam ng tunay na pagsisisi sa anumang korupsyon o maling gawain, at magbalik loob sa iyo, sa iyong katapatan, O Diyos, na mayroong kababaang loob at tunay na pagseserbisyo sa aming mga kababayan. Gaya po ng nakasulat sa Mateo 5:9, mapapalad po yung mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Idinadalangin po namin ang pagkakasundo at kapayapaan sa aming pamahalaan. Ang mapapait na hidwaan at pagkakawatak-watak ng mga partidong pampolitika ay nagiging hadlang po sa pag-unlad ng bansa. Tapusin niyo na po sana, Panginoon, ang puot sa pagitan ng mga paksyong ito. Buksan niyo po yung mga komunikasyon sa kanila upang makita ang mga bagay na maaari naman nilang pagkasunduan. Palitan niyo po yung pagnanais na pabagsakin ang isa't isa. Sa halip, ilagay niyo po sa kanilang mga puso ang nagkakaisang mithiin na iangat ang Pilipinas. Ama, itinataas din namin sa iyo ang mga batas at sistema sa aming gobyerno. Batid niyo po na may mga batas kami na may mga problema din na nagiging daan upang magpatuloy ang kawalan ng katarungan at korupsyon. Inihiling po namin ang isang ganap na pagbabago sa aming sistemang pampolitika. Gabayan niyo po yung aming mga mambabatas na ayusin at baguhin sana yung mga batas upang ito ay maging patas, may katinuan, at tapat na nagpuprotekta sa karaniwang mamamayan. Naway gantimpalaan po ninyo ng sistema ang katapatan at parusahan po yung kasamaan ng walang kinikilingan. Panginoon, ikaw po ay Diyos ng kaayusan at hindi po ng kaguluhan. Sa gitna ng mga nagdaang tensyon, kawalan ng katatagan sa politika at mga banta sa seguridad na yumayanig sa kapayapaan ng aming gobyerno, sinasamo po namin ang pagbabalik ng kaayusan. Ibalik mo ang katatagan at kaligtasan sa lahat po ng sangay ng pamahalaang Pilipinas, sa executive, sa legislative, at sa judiciary. Pawiin mo ang mga kasalukuyang tensyon, protektahan mo ang aming mga pampublikong institusyon, at hayaan niyo pong ang iyong kapayapaan
ang muling mamayani sa aming bansa. Ipinapanalangin din namin ang proteksyon ng aming soberenya at mga teritoryo. Ikaw po ang aming muog, ikaw po ang aming tagapagligtas. Protektahan niyo po yung aming karagatan, bigyan niyo po ng katapangan ang aming mga sundalo at Coast Guard at ipagsanggalang yung mga mangingisda. Tingnan mo rin po ng may habag yung mga mahihirap, ang mga magsasaka at manggagawa na dumaranas po ng hirap dahil sa mataas na bilihin at mababang kita. Magpadala ka po ng kaginhawaan sa ekonomiya ng bansa ayon po sa iyong pangako, Panginoon. Iligtas niyo po kami sa mga kalamidad at bagyo. Nawa po ay magsimula kaming maging mabuting tagapangalaga ng iyong kalikasan. Lord, dinggin niyo po yung aming pagsamo dito sa aming hardin ng panalangin. Pagalingin niyo po ang aming pamahalaan. Ibaling niyo po ang aming mga pinuno sa iyo. Pag-isahin niyo po muli ang aming watak-watak na bansa. Ayusin niyo po ang aming mga sirang sistema at ibalik niyo po ang banal na kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas. Itinataas ko po ang aming mga tagapakinig ngayong umaga sa pamilyang Hugilon, si Wawan, si Abby, si Kurt na maging handa po sa darating na pasukan. Dalangin ko pong yung gabay kay Dr. Tony Toledo, kay Happy Gladys, kay Odetta Costa, si Sean Ignacio, si Jolan Ortillano, at si Pastor Rico, Pastor June Estabilio, Pastor Jerry De La Cruz, si Ethelyn Tumbocon. Dalangin kong patuloy mo silang bigyan ng kalusugan. Ingatan niyo po sila at probisyon sa kanilang pangangailangan, karunungan at patuloy na kalakasan maging kay Ate Baby at sa buong Adriano family. Salamat din po sa pangangalaga niyo po sa pamilyang Avino, sa kanilang mga kamag-anak, Panginoon, sa Saldea, si Tita Lydia Ordales, si Ate Blessy, si Kuya Dan, si Mamang Ding, Saldea, sa kanilang kagalingan, Panginoon, sa mga karamdaman. Pinagkakatiwala namin sila sa iyo, Panginoon, kasama si Doyet, si Mamang Sosimo, si Nana Cristina, Nana Luisa. Salamat po sa pangangalaga niyo sa kanila, maging kay Ate Jonah sa Araneta family. Ikaw po ang Diyos sa kanilang buhay, sa buong pamilya. Kay Mel's Queen, salamat po na ikaw nagbibigay ng kapayapaan sa kanya. Sa VBS na ginaganap o gaganapin sa church nila Pastora Cristina, dalangin kong patuloy na ang gabay mo at tagumpay ay yung ipagkaloob. Maraming mga bata ang makakilala pa sa iyo, Panginoon. At salamat sa pangangalaga niyo po sa kanila. Maging kay Ate Remy Shi, ikaw pa rin ang Diyos sa kanyang buhay. Pagpalain mo siya ng lakas. At kay Nanay Vicenta Tolentino, dalangin kong patuloy na kagalingan din po sa kanya. Pagpalain niyo po siya sa mga oras na ito, maging kay Agnes Bonyog, sa buong pamilya. Absensya mo patuloy nilang maranasan. Kay Ate Elsa Senon, kay Kuya Alexander, sa kanilang karamdaman, pananakit ng likod, at sa buong pamilya sa pinansyal na probisyon. Kay Leonie Lopez, salamat po sa kanyang buhay. At kasama na rin ang Vicente family, si Dayan. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang kanilang buhay, Panginoon. Salamat po. Maging sa Ibarra family, kay Elise, nilalapit ko po sila sa inyo sa mga oras na ito. Salamat po at patuloy ka lamang naming pinupuri. Ang lahat ng ito ay aming itinataas at idinadalangin ng may buong pananampalataya sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa,
luwalhatiin natin ang Diyos.